Ano 'tong conditions for bail o yung law provisions for acquiring a bail o piyansa. So, hindi ko na sasabihin kung bakit ko iba-vlog 'to, alam niyo naman. So, dapat lahat tayo alam natin kung kailan tayo puwedeng magpiyansa kasi hindi natin alam 'no, baka tayo, madamay o masangkot o makagawa ng krimen. Hindi natin masasabi yan, kahit sabihin mong civil liability, kahit sabihin mong ano, hindi natin masasabi yan, baka masangkot, madamay, or makagawa tayo ng criminal activity. Hindi natin masasabi yan. So, mas importanteng alam natin. So, ito yung mga provisions ng batas natin. Unang-una, sa Constitution, sa 1987 Constitution, Article 3, Section 13, no? Yung right to bail is sa mga crimes na not punishable by reclusion perpetua. So, kung convicted ka ng reclusion perpetua, death penalty, or capital punishment, kung malakas ang ebidensya, wala kang piyansa. Take note, no? Yung pwede kang mag-bail for as long na hindi ka pa convicted, no? Base ito dun sa Section 4. Section 4 ng Rules for Criminal Procedure. No, yung alam ng ating mga lawyers yan, yung Rules for Criminal Procedure, no, yung Section 4 nila, pag hindi ka pa nako-convict, pwede ka pang mag-bail. At kung yung ebidensya under Section 7 is hindi malakas. Pero kung malakas ang ebidensya laban sa iyo o yung ebidensya talaga ikaw ang tinuturo, formality na lang yung sentensya o yung sentence, hindi ka pwedeng mag-bail kung malakas yung ebidensya. Ngayon, kung hindi malakas ang ebidensya rito, based sa pagkakaintindi ko, pwede kang mag-bail. At yung bail, dinedetermine ng korte yan kung malakas ang ebidensya o hindi. Yung tinatawag nilang bail hearing. So, hindi porket sinabi natin na non-bailable, hindi pwedeng magpiyansa. Korte po ang magdedetermine nga kung may bail o wala. Di ba? Kung bailable or not non-bailable, no? Pag po tayong umaktong lawyer na pag may narinig tayo, since alam ko na to, hindi na ako makikisama dun sa mga since alam ko na yung binabasa ng mga to tungkol sa batas. So, yun lang yun. No? Kailangan alam natin yan kasi siyempre, parte ng buhay yun, di ba? Kung tayo naging biktima ng krimen. Kaya, so, ibig sabihin, pag malakas ang ebidensya, may bail yun. Walang bail yun pag malakas ang ebidensya. Pag mahinang ebidensya, may bail. So, kaya yung iba nagtataka, pinatay na nga natagpo ang patay yung kamag-anak ko, yung mahal ko sa buhay, tapos nakapag-bail yung yung suspect dun sa kanya. Baka hindi malakas yung ebidensya. Di ba? Nasa prosecution yon para patunayang malakas yung ebidensya at nasa defense yon para patunayan na mahina yung ebidensya. So, yun lang po.